So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung latest survey ng Pulse Asia. So, pakinggan muna natin yung Pulse Asia, no? Kahit alam natin wala tayong tiwala dyan. Pero itong sabi, di ba? Merong 5 dahilan kung bakit nagdi-distrust or walang tiwala ang mga Pilipino kay Sara Duterte. So, yung number 1, no, ito, pakita ko na lang, no? 51% sangkot sa korupsyon. So, ibig sabihin nun, yung mga binabato po natin kay Sara Duterte na aligasyon na korupsyon, na totoo naman, kumakapit din pala. Di ba? So, yung number 2, nagbanta sa mga nasa administrasyon. So, by the way, at least yung nakita natin dito, may mga rason kung bakit nga po may mga tao na hindi na po nagtitiwala kay Sara Duterte. So ngayon, napapakita ko sa inyo, itong 3 babae, na nagsalita, na dating mga DDS, na ngayon nga po galit na po kay Sara Duterte at saka sa pamilya Duterte mismo. Diba? So, ito. Ako, tinatanong mo, sa natuklasan ko sa Pilipinas? Natuklasan ko na si Sara Duterte hindi sumasali sa debate dahil... O, sagutin nyo. Dahil ano? Si Sara hindi sumasali sa debate dahil... O, kaya nung 2022, nung butante pa ako ng Duterte, nung Sauli Duterte pa ako, narinig ko si Sara na hindi siya sasali sa debate. Sa akin, okay lang. Pero alam ko na ngayon kung bakit hindi siya sumali noong 2022 sa debate, ga. Yan ang natuklasan ko, ga. Mahina talaga. As in, kahit ikaw, napansin mo yan, di ba? Kahit ikaw nakikita mo, naririnig mo, hindi ka naman siguro bungol. At naiintindihan mo naman siguro yung sinasabi niya. Naririnig mo siya kung paano siya mag-speech. Naririnig mo siya kung paano siya magbasa ng script. Aminin mo sa hindi, mas magaling ka pang magbasa kaysa sa kanya. Or yung anak mo mas magaling pang magbasa kaysa kanya. O ngayon, sabihin mo sa akin, proud ka ba sa nakikita mo at naririnig mo? Kung paano siya sumagot sa mga interview niya? Wag ako, oy! Wag mo akong tanungin kung ano natuklasan ko, ga. Tandaan mo, solid, Duterte ako noon, ga. Duterte supporters ako. Yung di puta, nakikipag-away pa ako sa mga kaibigan ko dahil sa Duterte na yan. O ngayon, tanungin mo ako sa natuklasan ko, kabubuhan ang natuklasan ko, kabubuhan. Yun lang. Alam ko maraming DDS na magagalit. Sasabihin nila, bakit sino ka ba? Ano ba achievement mo? BP ang sinasabihan mo, attorney ang sinasabihan mo, tapos ganyan ka magsalita. Yun na nga Bakit nyo ikukumpara yung BP at attorney sa akin? Ako yung ordinaryong Pilipino lamang. Ito ay sinasabi ko sa inyo ay katotohanan lang. Masaktan na kayo kung masaktan. Ang pinakamasakit dyan, kahit anong gawin nyo, BP yan, attorney yan, tapos ganyan siya. Ha? Kaya bakit? Sa tanungin ko kayo, proud na kayo sa kanya. The way siya magsalita. Tama nga si Jamagno. Kaya pala nagagalit kayo kay Jamagno kasi ano sabi ni Jamagno? Ha? Paano siya susuporta sa politiko na alam niya na mas matalino pa siya? Real talk talaga. Which is totoo. Nasasabi ni Jam, kaya niyang magsalita ng walang script na dire-diretso at tuwid. O tama naman. Iyan yung idol nyo, may script na nga, binato-bato pa. Dinaig pa niya yung anak nyo pag nagbasa. O, totoo yan, real talk yan, masaktan na kayo kung masaktan, pero yan ang realidad. Huwag nyo nang ipilit, huwag nyo i-validate yung kabubuhan ng politiko, Diyos mio! Ngayon at nare-realize ko at alam ko na kung sino ang mga Duterte, parang gusto kong isuka lahat ang aking mga laman loob, sa totoo lang. Grabe yung pagtatanggol ko sa mga Duterte noon, na ang akala ko, totoong mahirap ang buwisit na digunggong na to. Ang akala ko, totoo yung sinasabi ni Crisette Laureta Cho na mahirap. At nakinig ako, naniwala ako sa sinabi ni Digunggong na kahit isang poste ng kanyang bahay ay walang naidagdag dahil mahirap lang siya na naging presidente ng Pilipinas. Yun pala, buwisit na tong Digunggong na to. Sorry po. Pero nakakapagmura ka na sa sobrang pagsisisi na sinuportahan mo ang isang jablo na ang akala ko matinong tao na mabuting tao, yun pala sila ang nagiging anay at salot sa bansang Pilipinas. Sinira nila, sila pala ang kanser. Silent cancer na hindi natin alam na may cancer na pala ang Pilipinas dahil dito sa mga Duterte. Can you imagine that? Sinuportahan ko talaga ang digunggong na ito. Yung sinasabi ng mga DDS na best tatay pa rin. Hello? May best tatay bang papatay
patayin ang mga sariling anak? Sis, may best tatay ba na iniwan ang mga anak, ipinagpalit ang pamilya sa ibang babae? Yun ba ang best tatay para sa inyo, mga DDS? Hindi. Hindi siya best tatay, best killer, best actor ang dapat na title ni Rodrigo Roa Duterte. Naniwala ako noon, ako lang ang presidente na walang naidagdag kahit isang poste sa aking bahay. Yun pala, 150 million ang bayad niya kay Kaufman buwan-buwan. Isang taon na siyang mahigit sa dahig. Plus, isipin ninyo ito, si Sara Duterte nag-hire ng 16 na lawyers. Ang acceptance fee ng mga abogadong ito ay 20 million pesos. Saan sila kumukuha ng pera? Mahirap ba ang mga yan? Mahirap ba itong si Crisette Laureata Chupa? Nag-collect ng pera ng mga OFW, pambili ng Rolex daw ni Digonggong dahil mahirap lang daw si Duterte. Eh yung 150 million, parang candy lang kay Duterte. Naku, Diyos ko, gusto kong isuka lahat ng laman loob ko dahil sa pagsuporta ko kay Duterte. Adda ibaga kanyayo, adda itestimonyo kanyayo. Amoyo, idi 2016, nagiging watchernak ni Duterte. Kasi nga, yung sinusuportahan kong mayor noon, PDP laban. Kaya isuda ka da Glenchong, ide, sinuportaran may. Nagiging watchernak idi ni Duterte. Pero ti Vice President ko, di Bongbong Marcos. So, pero ni Duterte, hindi ko siya kilala dati. Hindi ko siya kilala. Kaya ang pinipisir ko noon, straight ako kay Miriam at saka kay BBM. Kaso, nagiging watcher ako ni Duterte, so, siya ang ibinoto ko, ang Vice President ko, si Bongbong Marcos. Ngayon, mula noon, kasi naniwala ako sa mga campaign ads niya, na, ibon man may layang lumipad, kung kunanagday nga, may pahalik-halik yung bandila natin. Apo, ito na ang magiging pangulo ko, kung kunagasusunggara. Ilang taon na nagiging panatiko ako kay Duterte noon. Alam ninyo, nakikipag-away din ako na nung sinasabi ang issue ng mga dilawan noon, nagmumura sa Diyos. Eh, hindi ko pa kasi napapanood yung video na yon. Kaya ang sabi ko, ang tinutukoy ni Duterte doon ay yung mga Diyos-Diyosan. Hanggat lately lang, napanood ko. Sa totoo lang, napanood ko yung mismong video nung about na nagkukwento siya about Adan kan Eva. O, doon ko na napatunayan na talagang minura niya ang Diyos. Kaya doon na ako talaga nag-back out. Hindi na ito tama na suportahan ng isang tao na nagmumura sa Diyos. At alam ninyo, ito ay isang katotohanan. Mula noong naging presidente si Duterte, parang pumapalagpak kayong lahat. Kung nagbabanta siya, papatayin ko ang mga sundalo, mga pulis, kung kunanagay, mga drug addict. Alam niyo, kunanapay, there are around 3 million nga adik ije Pilipinos and I'm happy to slaughter them. Kunana, slaughter, it's very bad word. Para sa hayop yun. Para sa hayop yun. Sabi niya, I am happy to slaughter them. Tignan niyo, bumapalakpak tayo tuwing nagsasabi siya, nagmumura siya. Kaya nawala ang values, good values ng mga Pilipino dahil kay Duterte. Iyon ay totoo. Nawala ang good values. O, tignan niyo yung mga DDS ngayon. Sobra silang balahura.